Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Binigyang diin ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi nauugnay sa anumang pamumulitika ang programang Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Aniya may referral man o wala ay patuloy ang serbisyo nito para sa mga nangangailangan ng tulong. Siniguro rin ng kalihim na hihigpitan nito ang panuntunan sa AKAP nang sa gayon ay mapanatili umano ang integridad at layunin ng programa para sa mga mamamayang Pilipino. Samantala, sa papalapit na traslasyon ng Black Nazarene ay sisiguraduhin ng Philippine Red Cross o PRC na handa ito para tumugon sa anumang insidente na maaring maganap. Makibalita tayo kay Daniza Lopez. Bilang dadagsain muli ang traslasyon ng Black Nazarene nitong taon ay maghahanda ang Philippine Red Cross o PRC para mabilis na rumesponde sa mga hindi inaasahang insidente. Nakatakda itong magtayo ng 15 first aid stations sa Maynila kung saan naparoroon ang ruta ng traslasyon. Magpapakalat din ito ng 500 volunteers at tauhan na itatalaga naman sa Quirino Grandstand hanggang Quiapo upang bantayan ang magiging daloy ng kaganapan. Bukod dito ay ihahanda rin ng PRC ang 33 ambulansya, pati na rin ang 12 scooter sakaling hindi makapasok o magkasya sa mga masisikip na lugar ang laki ng ambulansya. Naka-standby din ang mga rescue boats ng PRC kasama ng fire trucks at iba pang sasakyan na pang-rescue. Tiniyak naman ni PRC Chairperson at CEO Richard Dick Gordon na ang mga ngasiwa sa Emergency Medical Unit ay mga ganap na doktor at nurse. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Hinarang ng mga opisyal ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang isang babaeng nagbayad ng 120,000 para sa peking immigration escort na magpapalusot umano sa kanya upang makapagtrabaho abroad. Ang biktima na kinilalang si alias Ami, 27 taong gulang, ay hindi nakapagpakita ng kanyang pasaporte at boarding pass dahil inaabot niya ito sa isang lalaking hindi niya na makontak. Ayon sa BI, posibleng naakit ang biktima ng mail order bride syndicate na nagpapanggap sa social media. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, BCG ikinaalarma ang presensya ng monster ship ng China sa Zambales. Painted tumblers may potensyal na panganib sa kalusugan. Pagtatanggal kay VP Sara sa hanay ng NSC, inalmahan. Pagpapalipad ng drones, aircraft sa traslasyon, ipinagbabawal. Pagpapatupad ng Philippine School sa abroad, pinag-aaralan na. Kumakalat na bagong virus sa China, kinumpirmang fake news. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Balitang pandaigdigan, itinanggi ng Embahada ng China na walang katotohanan ang kumakalat na may bali-balitang may panibagong epidemya sa China. Tinuldukan ng Embahada ang mga haka-hakang ito matapos maglabasan ang mga pahayag sa social media na nagsasabing may bagong virus na tinatawag na HPMV sa naturang bansa. Wala ring naging kumpirmasyon na itinuturing itong international health concern ng China, pati na rin ng World Health Organization. Samantala, naglabas ang Bureau of Customs ng mga panuntunan para sa mas madaling pagpapatupad ng kasunduan sa kalakalan ng Pilipinas at South Korea. Para sa detalye, tunghayan ng ulat ni Jade Buhoy.
Naglabas ang Bureau of Customs o BOC ng panuntunan upang maipatupad ang Executive Order o EO No. 80 na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng EO No. 80 na ibaba ang taripa sa ilang produkto mula sa South Korea alinsunod sa kasunduan sa ilalim ng Philippines-Korea Free Trade Agreement o PHKR-FTA. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang nasabing panuntunan ay nagkabisa noong Desyembre kasabay ng implementasyon ng EO No. 80. Nakapaloob sa nasabing panuntunan ang mga proseso tulad ng pre-exportation examination, pagkuha ng Certificate of Origin at pag-apply bilang approved exporter. Ipinaliwanag din ng BOC ang mga alituntunin para sa paggawa ng Origin Declaration at mga protocol sa verifikasyon. Sa ilalim naman ng EO No. 80, ang mga produktong kwalipikado at pasok sa Philippine Schedule of Tariff Commitments ay maaaring patawan ng mas mababa o zero tariff rates. Pinaalala ni Rubio na ang mga kalakalan ay dapat may kaukulang patunay ng pinagmulan upang makinabang sa preferential trade terms. Paglilinaw niya na ang hakbang na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng ahensya na palakasin ang kalakalan at relasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Malugod na ibinahagi ng National Museum of the Philippines na maaari nang bisitahin ng publiko ang mga museo nito araw-araw simula ngayong taon. Paliwanag nito, ito'y bilang pagpapalawak sa serbisyo at programa ng museo upang mapakinabangan ng madla. Nananatili namang libre ang admission ng National Museum para sa lahat ng bibisita. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PCG ikinaalarma ang presensya ng monster ship ng China sa Zambales. Painted tumblers may potensyal na panganib sa kalusugan. Pagtatanggal kay VP Sara sa hanay ng NSC, inalmahan. Pagpapalipad ng drones, aircraft sa traslasyon, ipinagbabawal. Pagpapatupad ng Philippine schools sa abroad, pinag-aaralan na. Kumakalat na bagong virus sa China, kinumpirmang fake news. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Otomatikong ipinagbabawal ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagpapalipad ng anumang aircraft at drones sa gaganaping pista ng Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand at Quiapo Church. Kaya naman hindi na mag-aabala pa ang CAAP na mag-issue ng Notice to Airmen dahil sakop ito ng tinatawag na Restricted Area Philippines 1 o RPP-1. Ito ay isang restricted airspace kung saan ang parehong lateral at vertical na paglipad ay pinagbabawal dahil ito ay airspace restriction zone para sa mga layuning pangkaligtasan at seguridad. Ayon sa Philippine Coast Guard, bagamat walang agresibong aksyon ang namataang monster ship ng China sa Zambales, ay nakakabahala ito para sa mga mangingisdang matatakot mangisda sa naturang karagatan. Para sa detalye, narito ang ulat. Wala pa man isang linggo ang taong 2025, muling namataan na naman ang barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hindi lamang ito basta barko dahil ito ay isang monster ship. Matapos na matanggap ang ulat ang presensya nito, agad na nag-deploy ng aircraft at barko ang Pilipinas para kumpirmahin ito. Sabado ng umaga nang kumpirmahin ito ng PCG kung saan natagpuan 54 nautical miles ang layo mula sa Capones Island sa Zambales. Agad naman itong ni-radio challenge ng Philippine Coast Guard. We are reminding you that you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales.
inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang presensya ng CCG sa karagatan ng Pilipinas ay layong gawing lehitimo ang mga aktibidad nito sa Baho de Masinloc. Bagamat walang agresibong aksyon ang naturang barko ng China, kaakibat din umano nito ang pagkakaroon ng takot sa mga Pilipinong mangingisda. Samantala, nilinaw naman ng PCG na walang kaugnayan ang natagpuang submarine drone sa Masbate sa nasabing issue. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbabala naman ang Ecowaste Coalition nitong linggo sa potensyal na panganib sa kalusugan ng mga painted tumblers dahil ito ay may mga lead exposure mula sa mga pintura. Inilabas ng organisasyon ang resulta ng X-ray screening kung saan 3 sa 4 na painted tumblers ay nagpositibo sa mataas na lead levels. Hinimok ng Ecowaste ang pamahalaan na mahigpit na magpatupad ng lead limits, panagutin ng mga importer at iban ang mga delikadong kemikal na ito sa mga produktong pambata. Pinayuhin din ito ang mga magulang na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga anak sa produktong kanilang binibili. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PCG ikinaalarma ang presensya ng monster ship ng China sa Zambales. Painted tumblers may potensyal na panganib sa kalusugan. Pagtatanggal kay VP Sara sa hanay ng NSC, inalmahan. Pagpapalipad ng drones, aircraft sa traslasyon, ipinagbabawal. Pagpapatupad ng Philippine School sa abroad, pinag-aaralan na. Kumakalat na bagong virus sa China, kinumpirmang fake news. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.